Okay, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong Malasakit Center ni Bongo. So, isa hong kakilala ko sa nakatira sa Mandaluyong. Sabi niya rito, Sir Bongo, ano po nangyari sa Malasakit Center sa National Center for Mental Health dito po sa Mandaluyong? Hindi na nagbibigay ng libreng gamot. At saka isa pa, tinignan ko, nakita, meron din isang nag-add sa akin sa FB na taga-Tala, Caloocan naman, North Caloocan. So, ganito rin ang nakita ko na concern niya. So mukhang may problema ang kasi dapat malaman ng mga kababayan natin pagdating po ron sa mga libreng gamot sa mental hospital. Ito po ay pananagutan po ito, responsibility ito ng Department of Health. Okay? Hindi po ng Malasakit Center. And I don't think so na ibig sabihin ng hindi na nagbibigay ng libreng gamot, nagbibenta na ang National Mental Health. Sabi ng isang nag-add sa akin ay matagal na daw na walang mga supply ng gamot. Marami nung panahon ng pandemic, maraming supply dun sa mental, pero nitong ngayon ay matagal nang wala na supply. Kaya shoutout sa mga taga DOH, Department of Health, yung mga gamot diyan sa mental hospital. Kasi may coverage naman po yan sa PhilHealth. Okay? Now, dito ako na sinabi nila, ninakaw nila ang budget para sa mga hospital at PhilHealth. Sabi, grabe na po talaga sila, harapan na silang magnanakaw, sisihin yung kupal ng gobyerno, true po yung dito kakagigil ang korap. Diba? So nami-mislead po yung mga tao kasi ang paniniwala po nila, ang Malasakit Center, ito ay nakatutulong hindi lamang sa libreng gamot, nakatutulong din ito sa sa bills ng mga tao yung mga lumalabas ng ospital na nasi-zero ang kanilang bayarin. Well, ang totoo, siguro pang 5-6 na content ko na to about PhilHealth, just about Malasakit Center. Binasa ko yung batas na lumikha nito. Wala pong itinakda ang Malasakit Center Law na sila ay magkakaroon ng pondo mula sa gobyerno. Bagkus, ito pong Malasakit Center, ito ay isang silid lang. Sabi ko nga rito sa comment ko, wala naman kasing pondo ang Malasakit Centers na itinakda ang batas na ginawa ni Bongo. Kaya nga madaling nakapasayan kasi walang pagdidebatihan. So isang kwarto lang yan na pupwestuhan ng mga representatives ng PhilHealth at PCSO para sa mga uncovered expenses sa PhilHealth. Ibig sabihin ng uncovered, merong ginawang procedure. Merong procedure, kunwari, katulad ng operasyon, examination, yung laboratory, yun po yung sabihin ng procedure. Hindi pa na-covered or hindi covered in full. Ibig sabihin, 50% lang, 30% lang yung coverage. So, ibig sabihin, yung remaining, shoulder ng pasyente. Okay? So, ganun po yung ibig sabihin dyan. Now, kung sakaling may natira, yun na nga po yung natira, na hindi na-cover, nang dumaan sila diyan sa PhilHealth, so dadalhin yan sa PCSO. Kapag sa PCSO, hindi pa rin kinover ng PCSO lahat, then meron pong Social Welfare Administration na naitatag na noon pang 1951. At ito po ang nagkakaroon tayo ng misunderstanding. Nang akala ng mga tao, kaya nga ang sabi dito kanina, sana yun, may comment doon na pag inakyat, hindi ko pala nakopya, nasabi, pag inakyat mo sa Malasakit Center, nako po, hindi ho maiaakyat yun sa Malasakit Center. Kasi, yan ay tawag dito, kwarto lamang. Tingnan nyo ha. So, I suggest sa mga DDS, mag-research kayo, basahin nyo yung batas. Okay? Ngayon, ako mismo naka-experience nito nung mga nakang misis ko kay kwarantina.
sa East Avenue Medical Center, meron silang PhilHealth, meron silang Malasakit Center, ang haba ng pila ng mga tao. And I found out, ito pala ang PhilHealth office. PhilHealth lang yung nandun, walang PCSO. Walang ibang ahensya ng gobyerno. Okay, walang DSWD doon na nakamesa. Just PhilHealth only. Now, pagdating doon, yung MDS, yung member data sheet, tinignan nila, tapos madalas pa, downtime. Tinignan nila ngayon na ito, ang diagnosis at saka yung procedure about pregnancy, tapos yung delivery, yun ang ano. So, binigyan ng coverage and percentage, hindi lahat kinover ng PhilHealth. That was 5 years ago, hindi kinover ng PhilHealth. Now, pagdating ko ng billing section na ha, babayaran ko na. Sabi sa akin doon sa billing ay pumunta ka, anong nangyari pala, pinapunta pala muna ako ng doktor doon sa nanganak, si Mrs. Doon sa billing, nakuha ko yung bill. Tapos pinapunta ako sa PhilHealth, kasama yung MDS. Pagdating doon, binigyan nila ako ng papel na kung saan nandun nakalagay magkano lang ang binayaran nila at may natitira pa. Parang nasa 19,000 pa yung natitira sa akin. Tapos, pagdating ko galing ng PhilHealth, okay naman ako, babayaran ko. Kaya nag-call center ako, may pera ako. Pagdating ko ron, sabi sa akin ng billing, ay, wag ka munang pumunta dito. Iakyat mo yang natitira, parang 19,000 pa yon. Iakyat mo yan sa SWA. Sabi ko, saan po yung SWA? Alam kong may SWA ang East Avenue Medical Center. Noong early 80s, late 70s, na disgrasya ang tatay ko, naka-avail din ang nanay ko dyan ng SWA at na zero din yung bayarin. So, nung pumunta ako ng SWA, yun na nga ho, merong interview, sinabi ko naman ng tapat lahat, ang trabaho ko, sabi so, hanggang sa nabanggit ko rin, dahil makulit, sabi ko, vlogger po ako. Tapos meron palang, kaya pala parang naririnig ko yung boses ko doon, meron palang taga doon na nanonood sa akin. Isang may edad na rin, na taga-SWA. Sabi sa akin, sige, kasi ako na lang mag-isa eh. Siniro yung 19K. So ganun po yung nangyayari. Hindi po totoo na yung Malasakit Center na yan, na nilikha lang ni Bongo nung mga nakarang ilang taon lang, ang dahilan kaya nagsisiro ang bayarin. Ang katotohanan, history, ayan po Executive Order number 396 June 3, 1951, papunalikha ang Social Welfare Administration or yung SWA to improve the living conditions of Filipinos both in the cities and rural areas who are in dire circumstances. At ito na nga, nung nagkaroon na tayo ng DSWD, yan pong SWA na yan ay tinaglay pa rin nila yung pagtulong sa mga bayarin. Ito, key points. Sabi rito, SWA refers to the financial or material assistance programs administered by DSWD. Key points, ito po ay isang programa na serbisyo, hindi po ito physical na one-stop shop office. Yang SWA o yung sa DSWD. Usually provided through AIX. Kaya lang ang AIX po ngayon, napupolitika to eh. Ang nagpipay out dito, politiko, lintik. Dapat nasa ospital ito nakadirekta para yung tao who is in crisis situation, di ba? Sa mga medical nila, natutulungan. Ngayon, kung hindi naman about medical, di ba? Dapat ibang na yon. Anyway, and sabi rito, cash aid, food, medical, assistance, bureau assistance, itong AIX. No. Pero again, dito sa SWA, implemented by DSWD, beneficiaries,
apply directly to DSWD or through referrals. Yun na nga, galing ng PhilHealth, tapos dadalhin mo doon sa SWA. Yung hindi na-cover, or kung merong PCSO, yung hindi na-cover ng PCSO, dadalhin mo sa kanila kung wala ka ng malapitan. Eto nga tingnan nyo ha, Malasakit Center is a one-stop shop. Ano bang ibig sabihin ng one-stop shop? 'Di ba? Ang ibig sabihin ng one-stop shop, kwarto lang 'yan. Okay? Kwarto lang po 'yan. One-stop shop. Pumunta kung alam niyo yung farmers market. Nandiyan na po lahat halos ng kailangan nyo. May NBI, merong kuhaan ng sa SSS, pag-ibig. Pag-ibig na sa gobyerno, hindi yung love life na nakakasakit ng kalooban na nanloloko, hindi yun. Tapos nandyan ang foreign affairs para sa passport. Ganun, ang dami. Yan ang one-stop shop. Lahat nandyan, hindi ka na magpapaikot-ikot pat lilipat-lipat. So ganun po yung ginawa rito sa Malasakit Center para yung mga ahensya ng gobyerno na nahihingian natin ng tulong, yan, usually located sa mga government hospitals, pinagsama-sama. Ang ibang mga hospital po, PhilHealth lang ang laman, katulad ng East Avenue Medical Center. Pero dapat, ang nakalagay po dyan, given na yung DSWD, si SWA. Ito pong si Department of Health, yan. And then given na rin yan. And then itong si PhilHealth at PCSO. Dapat man lang sana itong dalawa magkasama. Pero hindi. Lagi lang po si PhilHealth. Check nyo sa ibang hospital kung merong PCSO. Pero sa East Avenue, and then Quezon City General, wala akong PCSO. PhilHealth lang talaga. Parang ang walang Malasakit Center dun eh. Yung sa hipag ko, zero billing. Zero, balance billing talaga niya, talagang zero. So ito po yung mga dapat na laman yan. It coordinates and consolidates assistance from these agencies. Nagsasama-sama lang sila. Wala pong pera nilalabas si Malasakit Center. Hindi ko alam kung ba't kayo naniniwala na mayroong lumalabas na pera mula sa Malasakit Center. Diba? Research at unawa din naman pag may time. Para hindi ho kayo nami-misled. Kahanap kayo ng hanap, nagagalit na kayo sa gobyerno dahil si Malasakit Center, na mula't sa mula, basahin nyo tong RA 11463, ang nakalagay pa nga dyan, mga po pwedeng paglagyan ng Malasakit Center, eskwelahan, kampo ng pulisya, ng militar, mga hospitals. Yan ang mga po pwedeng paglagyan ng Malasakit Center, at yung maglalagay ang gagastos sa kanyang pagpapatayo ng silid. Yung mga kailangan dong facilities, computer, internet, ilaw, bayad dun sa staff, dapat isagot sa staff na yung reception counter. So yung pong tao dun, sagot nung naglagay ng Malasakit Center. Yung Quezon City General nga wala pang Bongo, wala pang Duterte. Yung anak kong si Pink, dyan pinanganak. 2000, 8, kung nagkakamali, dyan pinanganak noon. May PhilHealth na. Tapos ng PhilHealth, SWA. Doon lang umiikot sa dalawa. Mas ngayon gumanda pa. Kasi matik na. Kusang nag-i-interview, pagpasok pa lang, na-admit, pagpasok pa lang, nandun na ang SWA, yung social worker, nag-i-interview na. Mas maganda ngayong panahon ni PBBM, hindi katulad ng mga nakaraang panahon. Diba? So nag-i-evolve ang PhilHealth, gumaganda yung serbisyo, pati rin yung DSWD, ito nga kanilang SWA. Okay? So sana naging maliwanag. Pero again, I'm calling out Department of Health. Bakit ang mental hospital matagal na daw na wala yang mga libreng gamot? Ano yan? Nagpapabayad kayo? Nagpapabayad na sila? Malabo naman yon. Kasi yung inaalala ko dyan, baka katulad dati, yung dati sa Quezon City General, sa East Avenue rin, may kalokohan. Yung mga doktor nangungumisyon.
sa mga butika. Magbibigay sila ng reseta, nakapangalan dun sa reseta yung pangalan ng butika. So syempre, pagkalabas mo, doon ka pupunta sa pangalan ng butika. Sasabihin pa sa'yo, doon sa may gilid kanto, pangatlong block, doon ka pupunta ha, doon ka lang pupunta. O, pagpunta mo ron, na-experience that, kukunin mo yung, ipipresenta mo reseta, tapos hindi na sa'yo ibabalik. Paano pag bibili ka uli? O, yun pala, kumukomisyon sila. Kasabwat, yung nasa bodega ng mga gamot ng ospital, sasabihin pagbaba mo, wala. Tapos sasabihin ng doktor, o sige, bumili ka na lang. Tapos ang gagawin mo, itabi mo yung resibo, i-claim mo sa PhilHealth. Hassle. Okay? Ay, nako, sana walang ganyan ngayon. No? Sana wala.